Good morning everyone! Welcome to my YouTube channel. My name is Ana. Kung bago ka sa aking channel, click the subscribe button and bell notification para updated ka sa mga susunod kong i-upload na video. So for today's video, gagawa ako ng detain spray. Kasi may nag-ask or may nagtanong ng question. Ito, yan, siya si Cheska. Tinanong niya kung ano daw yung ratio ko kapag ako ay gumagawa ng detain spray. Ibig sabihin kung ano yung sukat ko, kung paano siya ginagawa or paano ako gagawa ng spray. So, ito yung aking mga gagamitin. So, ito, yan. Meron akong 1 litro ng tubig. So, ito 1 liter to. Itong bottle na to. Next, gagamit ako ng spray. Yan. So, ito ay recycle or reuse. Alcohol to lagayan ng alcohol. Alcohol bottle. So, dahil hindi naman ginagamit, pwede naman na siyang gamitin. So, ayan meron siyang spray dito. So, next ay kutsara. Kasi ito yung ipangahati ko tsaka kukunin ko doon sa detain. So, gumamit ako ng plain plastic bottle. At tsaka, ito yung aking detain. So, dalawa yung detain ko. Ang detain ko ay in-order ko siya sa Lazada. At ang seller ko dito ay Garden Needs Online Shop. So, ito siya. Ang kulay niya ay yellow. Yan yellow siya. Light yellow. Mura siya, kaya gusto ko siyang bilhin or doon ako bumili kasi ito ay 30 pesos lang. Yan 30 pesos lang siya. So, ayan yung hitsura niya. Yan. So, ang gagamitin ko ay ito kasi hindi ko pa to nagamit. At ito, gamit ko na siya. So, ito yung aking gagamitin. Ang detain ay isang fungicide or insecticide. Ang benefits niya sa ating mga alaga, siya ay nakakatulong or protection sa ating mga cactus and succulent laban sa mealybugs or mga fungi or aphids or mga insekto na dadapo sa ating mga cactus and succulent or sa lahat ng mga halaman kapag ito ay ginamit mo. So tara, i-prepare natin kung paano siya gagawin. Ito yung gagamitin ko. Ayan. Kasi ito, gamit ko na siya, bawas na siya. So itong bottle na to, naglalaman to ng 30 grams. Kapag ginamit mo siya ng buo o lahat ito ibubuhos mo, ang kailangan mo ng water ay 10 liter. So, dahil hindi naman 10 liter yung gagamitin natin, ito ang gagamitin ko, 1 liter lang na tubig yung gagamitin ko. So, kailangan natin siyang i-divide sa 10 o 10 na hati. Kasi kailangan lang natin ng 3 grams. So, ang katumbas ng 1 liter na to na tubig ay 3 grams lang. Susukatin natin para malaman natin o makuha natin yung sukat na 3 grams. So, binuhos ko yan. Ibuhos natin. At spread natin para magpantay sila ng hati or dami. So, yan siya. Yan ang itsura niya. Yellowish siya. Yan. So, dahil hindi naman natin siya gagamitin lahat kasi 1 liter lang, so, kailangan natin siyang hatiin. So, pantayin lang natin, ipantay lang. Yan. So, ayan na siya, yan. Napantay na siya. So, kailangan natin siyang hatiin para mag-10. So, una natin ay sa gitna. Yan. Yan, sa gitna. Hinati ko siya sa gitna. So, gawin pa natin siyang 4 na hati. 1, 2, 3,
4. So, 1, bilangin lang natin naging hati niya or naging box niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, yun yung naging hati niya. O yan. Kukuha lang tayo ng 3 grams. So, yun yung ito, yung konti na yan, yan yung box na yan, or yan yung nahati, yan yung ating kukunin lang para sa 1 liter na water. So, ganun lang siya kakonti. Yan, ganun lang siya kakonti. Yan. So, kukunin ko yan. Itong nakuha ko, itong parts na to. So, ilalagay ko siya dito. Yan. Ilalagay ko siya sa 1 liter na water. So, kunin natin ito. So, ganyan lang siya kakonti, katumbas ng 1 liter na water. So, ayan na, bumababa na siya. Yun. And then, meron pa kasing konti, kunin pa natin. Yan. Tsaka, konti pa. Yan. At tsaka, meron pang konting-konti. So, ito yung pinakatira kasi 30 grams siya. So, 3 grams lang yung kinuha natin. So, pwede na natin siyang ganyanin ulit. At pwede na uling magamit sa susunod. So, ito na siya. Tapos na siya. So, pwede na natin siyang i-shake. Yan. Shake lang natin siya. Yan. Shake lang. Hanggang sa siya ay ma-dissolve o kaya matunaw. So, itong detail na to, kung hindi mo pa naman siya gagamitin ngayon, mas okay yon kasi hindi siya advisable na gamitin ngayon. Mas maganda siyang gamitin kinabukasan na lang. So, shake lang. So, ayan. Ganyan. Ganyan lang kadali gumawa ng spray detail. So, pwede na siya dito. Yan. Pwede na natin siya ilagay sa ating spray bottle. So, salin lang tayo. So, yan. So, may tira ka pa. Medyo madami pa. So, ito. Yan na siya yung ating spray detail. So, yan na siya. Ayan, o. Okay. Pwede na siyang gamitin. Yan. So, ito na yung ginawa kong detail. Ito yung natapos kong gawin. So, ganon yung ratio ko. Ganon yung preparation ko sa aking spray detail. So, ito siya, yan. Ang detail ay ginagamit once a week. So, isang beses lang sa isang linggo siya ginagamit. Kapag nag-spray ka ngayon, bilang ka uli ng mga 7 days para magamit mo uli ito. Ang detail sa akin, ginagamit ko siya kapag nag-air dry ako, tanggalin ko yung original soil, pagkatapos binrush ko siya sa water, sa running water, yung roots, and then yung last step, kapag tapos ka na yung first and second step, eto na yung ini-spray ko, detail na before wala ako nito, alcohol ang ginagamit ko, pero ngayon dahil meron na ako, ginagamit ko siya sa air dry kapag nag-air dry ako ng aking cactus and succulent. Sa last process, ine-esprehan ko siya ng detail kasi mas maganda siyang esprehan yung cactus and succulent nyo kapag nag-air dry kayo ng may ganito kasi yun nga, siya ay mape-prevent or protection niya ito sa mga mealybugs or
fungi or sa lahat ng mga insekto. And then kapag hindi naman ako nag-air dry, tinanggal ko lang yung original soil, nag-i-spray din ako ng detaine. So kapag nag-spray ako ngayon, mga bago kong ripat, bibilang uli ako ng mga panibagong araw bago ako mag-spray uli. Kasi hindi rin maganda kapag everyday o lagi mong ginagamit yung detaine. Kasi siya ay chemical, ma-chemical siya. So, dapat meron lang araw or once a week mo lang siya ginagamit. So, thank you for watching. Kung gusto ninyo ang aking video, please give me a thumbs up. Also, don't forget to subscribe my channel, Ana Duran. Thank you, Lord, sa umagang ito. May God bless you all. Thank you. Bye-bye.